Stress ka na ba sa trabaho, sa iyong boss, o sa iyong mga paperworks? Baka kailangan mo nang magkaroon ng pet pangontra sa stress. Mga adorable, fluffy, at super cute na mga fur babies. Masarap silang himasin at hawak-hawakan, kaya naman tanggal ang iyong stress. Ngayong episode, makikilala natin si Mary Ann na nagbe-breed ng mga super cute na mga hamsters. Way back 2022, bumili kapatid ko ng Campbellsdorf hamsters, 4 yun. Tapos, binigay niya sa akin kasi doon sa bahay nila, kinukulit ng mga aso. So, nung binigay niya sa akin, 4 yun, after a week, nanganak sa akin. So, nung nanganak, ayun na, nakiyutan na ako. Kasi nakita ko mula pagka-baby hanggang sa lumaki. Tapos, iba-iba yung color. Doon ako na tuwa or na-enganyo na mag-breed ng mga hamsters. Isang scriptwriter na nagtatranslate ng paborito mong Korean novela, pelikula para maging Tagalog. Ano Korean bang show novela, ba yung isa sa mga Japanese translate mo? anime. Oh, even anime. Detective Conan, yan, Wow. na-translate ko. Meteor Yan, diba? Garden. Grabe. Descendants of the Sun, yan, Penthouse, mga ganun. At ngayon naman, naging negosyo ang pag-aalaga at pag-breed ng mga hamsters. Bakit hamster? Wala lang. Nakuyutan lang talaga ako. Tapos, syempre, during the time na nag-start ako, yun, may mga nakausap na ako na nag-export sila, sumasali sa mga pet events. Yun, naging interested ako doon. So, sabi ko, why not do it also? And yun nga, I wanna share the joy of taking care of hamsters sa community. Ang kanyang brand, Pet Terrific. So ma'am, paano ba nabuo yung inyong brand? Pet Terrific, fantastic name. Mas maganda yung parang isang pangalan lang eh, when creating a brand. Yeah. So, kaya ako naisip yung pet, tapos dinugtungan ko ng Terrific. So, parang pinaka-tagline namin is Terrific care for your fur babies. Yeah. Handog ang mga terrific pets o hamsters para sa kanyang growing market at nakapag-export na rin. Metikulosa at malinis ang kanyang mga selective breeding. Kami, ang ginagawa namin, talagang selective breeding. We select yung mga hamsters na nakikita namin na maganda talaga yung build. Tapos, sila yung pinag-prepare namin. Tapos, yung colors din, color combination. And also, as I've mentioned kanina, yung right age ng pag-breed sa hamsters. Sinong mag-aakala na ang isang scriptwriter ay may negosyo dahil sa pagiging pet lover? Ilang years na rin ako nag-aalaga ng hamsters. So, kumbaga, yung time and effort na ininvest ko din, parang ang hirap din i-let go. Tapos nakakatawa din naman, makikita mo yung mga bata, tuwang-tuwa din na hinahawakan yung mga hamsters. Tapos yun, may mga kwento nga na, kumbaga parang matreat yung depression nila. Yun, nag-aalaga sila ng hamsters kasi stress reliever siya. Kaya pakinggan niyo po ang kanyang pagbabahagi kung paano ba naging negosyo ang hobby na ito na hanggang ngayon talagang terrific. Kaya nga ang tawag ng kanyang brand, Pet Terrific. Dito sa Agri sa Agri. Don't forget to like and subscribe. Welcome back po sa Agri sa Agri. Ngayong episode, mga hamster naman ang ating ipa-farming. Kasama po natin si Ma'am. Mary Ann, ng Yeah. Pet Terrific. Yan, Pet Terrific. Naghahanap ba kayo ng magagandang cute at syempre mga floppy na mga pets? Mga hamster naman ang ating tatalakayin ngayong episode. Yan, nandito po tayo sa kanilang shop. Sa anong lugar ito, Ma'am? Marikina, Yeah. Sullivan Street. Yan, ng dumayo pa Camarines. tayo dito sa Marikina. Hello, ako si Mary Ann from Marikina. Sa ngayon, ang ginagawa ko, I'm a scriptwriter for dubbing. Minsan Tagalog or English dubbing. So, may mga movies or mga Korean telenovelas na dinadub sa Tagalog or sa English. Yun yung ginagawa ko na scripts. And then, on the side, meron tayong maliit na business that is yung breeding of hamsters. At saka, aside from sa breeding, may mga accessories tayo, may mga cage, acrylic enclosures na kino-customize. Yun yung ginagawa namin and sumasali kami sa mga pet expo. May mga times din na nakakapag-export kami ng mga hamsters namin. Yung first na in-export namin is sa US and then yung second is sa UK.
Sa tingin ko, very cute kasi sila. Talaga, yung itsura nila, kung na-tame talaga, sobrang maamo. Tapos, you can also call them by their names kapag nasanay na sila. Tapos, familiar na sila sa boses mo. Matatawag mo sila by their name. Talagang mahilig din sila na makikadel sa tao. Kapag may mga kakilala kami na nagkakwento ng mga nakabili sa amin, halimbawa, habang nanonood sila ng TV, nakadagay dito sa dibdib nila yung hamster, ayun, nakakatuwa lang din kasi kahit ganun sila kaliit, may love ka pa din na makukuha from them. May mga nakikita kami sa GC or sa mga forum, no, na nag-start talaga din mag-alaga ng pets for yun yung in-advise nung kumbaga nung psychologist nila na mag-start sila mag-alaga ng pet. Yung unang-una namin na 4 na pets. Nung binigay sa akin ng kapatid ko, wala pang pangalan. Then, as I've mentioned, nanganak pala yung isa after a week. So, ang pinangalanan ko dun sa pair na nanganak, mama at papa. Tapos, dun sa isa pang pair, yung isa kasi malaki yung mata. Tapos yung isa, color red yung mata. So, ang ipinangalan ko, red eyes at saka big eyes. So, yun, silang 4. Mama, papa, red eyes, big eyes. Ang nakakatuwa dito kasi si red eyes at si big eyes, sobrang bait. Like, kahit na hawak-hawakan ng pamangkin ko, tsaka ng anak ko, nilalagay pa minsan sa ulo. Talagang very, wala lang, kahit na Campbell sila, yung nga, kilala na aggressive, nangangagat. Pero yung mga alaga nga namin, nakakatuwa kasi sobrang babait nila na natuto sila sa amin na hinahawak-hawakan. Dapat kasi yan start mga 3 weeks, 2 weeks, 3 weeks start mo na pwede mo nang hawakan yung mga babies para mas mabilis umamo. Tapos nung nagkaanak si mama at papa, doon ako natuwa kasi iba-iba yung color. Mahilig ako sa mga iba't ibang colors. Like for example, mga bag, gusto ko iba-iba yung kulay or damit, iba-iba yung kulay. Kaya nung nakita ko na nung nanganak siya, iba-iba yung kulay, doon ako nag-start talaga na matuwa sa mga hamsters. Tapos nalaman ko na different breed, may kanya-kanya din silang patterns, may kanya-kanyang fur type, may kulot, merong makintab yung fur. Doon ako nag-start na mag-collect ng hamsters. Ano ba yung reason bakit sa dami ng pwede mong alagaan at maging negosyo, eto, mga daga, mga hamsters? For me, sila yung nakita ko na low maintenance. Kasi hindi ko kailangan alalahanin na baka magkalat sa bahay. Kasi nasa loob lang sila ng cage. Kaya ako nagustuhan yung hamsters. Tapos very cute. Ang binibreed namin are hamsters. So there are 2 types, the Syrian hamsters and the dwarf hamsters. Yung Syrian hamsters, sila yung malalaki, which can grow mga 6 to 7 inches. And then, classified into 2. Meron tayong short-haired na tinatawag na golden hamsters. Meron ding long-haired na nicknamed as teddy bear hamsters. Tapos sa dwarf hamsters naman, meron tayong 4 na klase. Pero ang inaalagaan namin 2 lang at the moment. Yung 4 would be the Campbell's dwarf hamster, winter white, Roborovsky, and then yung Chinese dwarf hamsters. So what we have are the Campbell's dwarf hamsters and the winter white. So yung Campbell's and winter white, sila yung halos magkamukha. Ang pagkakaiba lang nila, medyo mas pa-round yung tenga ng winter white as compared sa Campbell's. Tapos in terms of behavior naman, mas kilala yung Campbell's na aggressive or notorious. But here at Pet Terrific, yung mga Campbell's namin, before namin sila dinadala sa mga events, tinitame namin sila. So, sanay na silang hawakan. Hindi na sila yung mga aggressive type na makikita natin usually sa mga pet shops na hindi nahahawakan. Yung winter white naman, by nature, they're gentler. So, hindi sila basta-basta kasing aggressive ng Campbell's dwarf hamsters. But, yun nga, ang Syrian and dwarf hamsters, they're very sociable naman talaga kapag nasanay silang hinahawakan. So, in terms of pag-aalaga naman, very basic. Ang pinakakailangan mo lang dyan, syempre, beddings.
tapos sand bath, tapos food. So yung sa beddings, as I've mentioned, depende sa laki ng cage mo yung pagpapalit mo niyan. Kung maliit, pwedeng every week ka magpalit, or kapag ka malalaki nga, ayun, tumatagal siya ng 6 months to 1 year. Tapos kung deep beddings. Ngayon, yung sand bath naman, hindi sila naliligo sa tubig. So to make sure na ma-maintain yung fur nila na healthy at saka malinis, hindi magmancha yung fur nila, hindi maging oily, sina-sand bath sila at least once a week. So, ang lalagay mo lang yung sand bath sa empty tub ng ice cream or anything na hindi nila maaakyat. And then, let them roll over for mga 10 to 15 minutes. Yun, once a week lang yun. And then, sa food naman, once or twice a day, pwede mong pakainin. So, kung halimbawa, yung Syrian hamster, pakain dyan ng food serving niyan is 1 tablespoon a day. So, kung once a day mo papakainin, yun, 1 tablespoon. So, kung gusto mong once in the morning, 1 at night, so half tablespoon each. And then, make sure lang na there's always yung source ng water. So, may mga water bottles naman tayong nabibili para hindi ma-dehydrate yung mga hamsters natin. So, yun yung pinaka-basic na alaga sa kanila. Why do you still choose na ipagpatuloy ito? Ayun, kasi nga nung nag-start kaming mag-alaga, yun na, naging interested talaga ako. Lumabas yung passion ko for learning also. Kasi in breeding, you have to learn also the different types ng breed. You have to know also the different colors. Yung mga genes na kinikarry nila. Like this one, this is a rare mutation sa hamster. This is an extreme dilute hamster. Partial albinism siya. Kaya siya parang rare. nag-change yung color niya. Parang medyo nilalighten niya. So parang hindi nagtuloy yung pagiging albino niya. Partial lang siya. Partial lang, kaya ang ganda ng kulay. Yes. Nag-iiba yung color. Yan, hindi basta-basta nakukuha sa pagbibreed. Yes. Mga Dapat parang kailangan accidental. carrier talaga ng extreme dilute gene. I yung see. parent. In terms of breeding naman, magkaiba ang pagbe-breed ng dwarf at saka ng Syrian hamster. Kasi ang Syrian hamster, usually kapag matured na sila, medyo talagang lumalabas yung pagka-solitary nila. So, as much as possible, talagang mag-isa lang sila sa cage kapag yung mga Syrian hamsters. So, ang gagawin mo dyan, kapag magbe-breed ka, tsaka mo lang pagsasamahin on the night na kapag in-heat yung female. So, to check kung in-heat yung female, usually, yan, makikita mo yan kapag halimbawa, hinawakan mo siya, hinaplos mo siya, titigil siya tapos medyo iaangat niya yung puwet niya. Tapos may konting smell yon, kakaiba yung smell niya, kaya malalaman mo na in-heat siya. Then, kapag ganon, pag in-heat si female, isama mo sa cage ni male. Si female kasi mas territorial So, kapag yung male yung sinama mo sa kanya, automatic yan, awayin niya. Unlike kung yung female yung isasama mo sa male, ayun, medyo hindi niya masyadong aawayin. Tsaka, ayun, liligaw-ligawan muna siya ng male before sila mag-mate. And then, after mating, kailangan mo na silang i-separate. So, kung halimbawa, sa first night hindi successful, try it for 4 consecutive nights. Kasi ang hamsters, they're in heat every 4 nights. Kaya, pwede mong i-try for 4 consecutive nights. And then, sa dwarf hamsters naman, sila yung mas pwedeng pagsamahin. Depende sa'yo. Try mo muna na pagsamahin sila sa neutral ground or pwedeng ganun din. Yung female ang isama mo sa cage ng lalaki. Kapag nag-aaway pa, paghiwalayin mo muna. Tapos every night gawin mo hanggang sa pag hindi na sila nag-aaway. So pag hindi na sila nag-aaway, yun, pwede mo nang pagsamahin yun hanggang sa makita mo na magkaanak na. For controlled breeding, pagka nagkaanak na si female or nakita mo ng buntis, pwede mo nang ihiwalay yung male para hindi mabuntis agad si mommy. Parang may family planning. Tapos, pag hiniwalay mo na si male, make sure na malinis mo muna din yung cage ng mga female. Kapag confirmed na nabuntis sila, makikita mo yan, magiging avocado yung shape ng tiyan Kasi usually kapag nanganak, mga 2 to 3 weeks mo na hindi pwedeng palitan ng beddings para hindi masyadong ma-stress si mommy tsaka yung mga babies. Kasi yung mga hamsters, kumbaga, yung sense of smell nila, very sensitive also. So, yun, parang sa tao, namamahay to make sure na mataas yung survival rate. Huwag magpalit agad ng bedding. Siguro mga 2 to 3 weeks old na pups, yan, pwede na tayong magpalit. Lalo na kung talagang sobrang dumi. Spot clean, pwede kapag halimbawa may basa. Pero yung total change yan, mga 2 to 3 weeks na. So sa anak naman, sa mga dwarf hamsters, ang
average niyan would be 4 to 6. Sa Syria naman, mga 6 to 8 hamsters. Pero minsan, lumalagpas pa. Pero on the average, yun. Tapos sa Syrian hamster, usually mga 16 to 17 days after mating, manganganak na si female. Sa dwarf hamsters naman, mga 18 to 21 days, manganganak na si female. And then, si dwarf hamster, on the day na nanganak si mommy, pwede siya agad mabuntis. Kaya, kung gusto niyo ng controlled breeding, I suggest na ihiwalay si daddy kapag buntis na si mommy. Sa lifespan naman ng mga hamsters, on the average, mga 2 to 3 years ang hamsters. Although, nakabasa na rin ako ng experience na tumagal sa kanya yung hamster niya ng 5 years. Pero sobrang alaga yon. At saka, sa ibang bansa yun eh. Maraming mga pets sa ibang bansa. Although here in the Philippines naman, there are a few naman na practicing na rin na vets na pwedeng pagdalahan ng mga hamsters. For breeding, ang hamsters natin, kapag ka-dwarf, 3 months old. Kapag ka-Syrian naman, for me, sa experience ko, mga 5 months. Kasi kapag in-early breed mo yung Syrian hamsters, hindi ganun kaganda yung produce. Makikita mo yan eh, yung body structure, iba kapag ka-early breeding. May right age to breed them para masiguro mo na maganda yung magiging produce mo. And si mommy talagang responsible na in taking care of the pups. And kasi minsan, pagka-early breeding, bukod sa hindi na maganda yung body structure ng mga pups nila, pwedeng hindi pa masyadong magaling magpadede. Yan, pwedeng mamatay yung mga pups. Sa quality naman, makikita mo agad sa body structure eh. Tsaka dun sa yung mga snub nose natin, yung mga Syrian hamsters. Tsaka dun mo makikita. Tsaka sa fur, yan, makikita mo na mas mahaba yung fur. Yan, para makita natin talaga yung quality ng mga alaga natin. Kasi usually kapag minamass produce or in-early breed, hindi lumalaki masyado yung mga hamsters eh. Makikita mo yan eh, na maliliit yan. Magtataka ka. So, usually, result na ng ilang generations of early breeding. Hindi katulad ng kapag kami, ang ginagawa namin, talagang selective breeding. We select yung mga hamsters na nakikita namin na maganda talaga yung build. Tapos, sila yung pinag-prepare namin. Tapos, yung colors din, color combination. And also, as I've mentioned kanina, yung right age ng pagbe-breed sa hamsters. Hindi kami nag-early breeding and also inbreeding, hindi rin. Iniiwasan natin yung inbreeding kasi parang sa tao din, hindi pwedeng maging mag-asawa yung magkapatid eh. So sa hamsters, ganun din. Kailangan hindi related yung i-prepare natin para to make sure na ma-minimize yung abnormalities, yung mga sakit na mamana ng mga anak. Sa sakit naman, hindi sila masyadong sensitive, but ang usual na mild would be coughing sa mga Syrian. Maririnig mo yun, parang humahatching, parang bumabahing, or parang medyo, parang hiccup yung dating. So, pagka may ganon, you can give them yung mga food na rich in vitamin C, like bell pepper, tomatoes. In giving fruits naman, at least mga once a week mo lang sila bigyan ng fruits kasi fruits have high sugar content. So, since maliit sila, prone sila sa diabetes. So, yung food nila, the usual food na binibigay sa kanila would be combination of grains, pellets, seeds. Sa food mix namin, we also add oats that can help din sa digestion nila. And then, in terms of treats naman, kapag kayo mga high in protein and high in sugar, at least mga once a week mo lang sila bigyan. Mga 2 to 3 pieces na ear size nila. And then, for vegetables, pwedeng mga 2 to 3 times a week. May mga list tayo ng vegetables and fruits na safe para sa hamsters. So, ang target market, pwede siya sa mga bata kasi ito, maliliit lang naman siya, madali lang hawakan lalo na kapag tamed na. Pero syempre, dapat with supervision pa din ng parents. So, yung mga hamsters na binibreed namin, for pets talaga siya inaalagaan. And then, halimbawa, yung mga iba kasi gusto talaga na may sarili silang pets, diba? Like ako, nagagandahan naman ako sa aso or pusa, but then, mas gusto ko yung hamsters kasi parang mas low maintenance sila. Nasa loob lang sila ng cage, so I don't have to worry na baka kung saan-saan tumae or umihi. Yung pag ganun pag may alaga kang aso or pusa, at least yun, naka-contain lang sa cage lang. Tapos, kumbaga yung paglilinis naman, the bigger your cage is,
mas matagal bago ka maglinis na yung totally na papalitan mo ng bedding. Some, umaabot pa ng 6 months to 1 year kung talagang yung malalaking cages and deep beddings yung ginagamit. And kung isa lang naman yung hamster na nakalagay dun sa cage. Kaya dun ko nagustuhan yung hamsters kasi mas madali silang alagaan. So kami, kapag during mga pet expo or we sell online, yung mga hamsters namin nag-start yung price sa mga dwarf hamsters, mga 300 yung basic yun na mutation. Kasi at the moment, yung mga alaga namin, lahat yung mga alaga namin, mga satin and Rex carriers na. So medyo high mute na. Kaya nag-start kami sa 300. Tapos ang pinakamahal siguro mga 1,500 to 2,000 yung mga big-eyed natin na Campbell's dwarf hamsters. Yan, na-export na rin natin sa US. And then, sa winter white naman, nag-start tayo sa 400 to 1,000. Yung 1,000 yung mga golden black eye natin, yung mga golden red eye. Tapos sa Syria naman, nag-start din tayo sa 400 up to mga 2,500, ganyan, depending on the mutation, tsaka sa size, tapos sa age. Yan, kapag ka-breeder age na, syempre, mas mataas yung presyo natin dyan kasi kumbaga, syempre, mas matagal na nating naalagaan, mas matagal na nating binigyan ng time and effort. Yan, ready to breed na. Tapos, mapapansin nyo yung price natin, different. Minsan, iba-iba naman yan depende sa seller. Pero sa amin kasi, since we wait for the right time to breed the hamsters and we ensure also na maayos yung pag-aalaga sa kanila, regular tayong naglilinis ng cage, yung pakain, we make sure na we give them healthy food also para maganda yung structure nila and we give time also to tame them. Kaya, kumbaga, yung price natin, hindi very naman siya, affordable naman. Sa kitaan naman, at the moment, since medyo kakastart pa lang namin, mga 2022, actually hindi rin naman kakastart, no? Pero yung page namin nag-start 2023. Doon kami nag-start na mag-post online. So, nakakaano na rin kami. Mag 2.5 years, more than 2.5 years na rin. So, at the moment, sa kita, hindi pa talaga ganon. Kumbaga, usually, break-even lang tayo kapag sumasali tayo sa mga events. Pero, pinagpapatuloy ko pa din kasi andun yung passion talagang gusto ko yung pag-aalaga ng hamsters. Ilang years na rin ako nag-aalaga ng hamsters. So, kumbaga, yung time and effort na ininvest ko din, parang ang hirap din i-let go. Tapos nakakatawa din naman, parang exciting kapag sumasali sa mga pet expo. Makikita mo yung mga bata, tuwang-tuwa din na hinahawakan yung mga hamsters. Tapos, yun, may mga kwento nga na, kumbaga, parang matreat yung depression nila. Yun, nag-aalaga sila ng hamsters kasi stress reliever siya. Speaking of stress or stress ball, ang background ni Ma'am, script writer. Before ako mag-script, I was in the hotel for siguro mga almost more than 10 years Yan. sa hotel. Tapos and then, ngayon, before pandemic pa, nag-home base na ako. Yun, script writing. na-stress. Medyo. Kasi maghapon ako nasa computer. Minsan 16 hours ako nagtatranslate. Siyempre, medyo yung utak ko para nagtatranslate ako ng English, gagawin kong Tagalog. Yeah. Or English to English. Yun. Yan, so marami mga nanonood sa inyo ng mga telenovela, Korean novela. Ano Korean bang show novela, ba yung isa sa mga Japanese translate mo? anime. Oh, even anime. Oo, Detective Conan. Yan, Wow. na-translate ko. Meteor Yan, diba? Garden. Grabe. Descendants of the Sun. Yan, Penthouse. Mga ganun. So, sa mga interested na mag-alaga, just message us sa Facebook page namin, Peterific, or kaya may mga upcoming events tayo. This August, 2 yung naka-line up. International Pet Summit, that's on August 22 to 24 at SMX Convention Center. And then, we'll be at table number 45. And then, yung next week agad, a week after that event, August 28 to 31.
sa ano naman tayo, Festival Mall, Arwana Keeper, Philippines. Yan, sila naman yung may exhibit doon. So, we'll be at booth number 3 and 4. So, see you sa mga future events. So, aside from hamsters, marami kayong makikita doon na iba't ibang pet. So, para kayong nagpunta sa zoo, yun yung isa sa mga nakakatuwa sa mga pet events eh. Para ka nasa zoo, tapos hindi ordinary yung makikita mong mga pets. As in, mga exotic pets yung nandun. Makakita ka ng mga gecko na mukhang maliliit na mga dinosaurs. And then, mga sugar glider. May mga pawikan na malalaki. Yun yung exciting part. Mga ahas, yung mga mahihilig sa ganyan. So, ma'am, paano ba nabuo yung inyong brand? Pet Terrific, fantastic name. When making kasi the name, mas maganda yung parang isang pangalan lang eh. When creating a brand. Yeah. So, kaya ako naisip yung pet, tapos dinigtungan ko ng Terrific. So, parang pinaka-tagline namin is Terrific Care for Your Fur Babies. Yeah. So, talaga namang nakakabilib. Terrific. Dahil yung ating mga hamster na dito ngayon ay may iba't ibang klaseng kulay at syempre iba't ibang klase ng line. Ayun, so in this business, katuwang ko dito, katulong ko yung mga kapatid ko. So kapag may mga events, kasama ko silang nagbabantay ng table, ng booth. Tapos yung isa kong kapatid, siya din gumagawa ng mga collaterals namin. Like mga calling cards namin, yung mga design ng mga posters. Tapos, syempre sa mga events, we've met some friends na talagang grabe yung support. So, unang-una, I'd like to thank syempre Asumix team. Kasama ko dyan ang Abros, Jom Hamstery. And then kapag sumasama kami sa events, nandyan din yung mga friends namin from Novi Loving Hobby, tapos sa Rat Central. May pahabol ka, ma'am? May gusto kang batiin, pasalamatan? Okay. Shout out lang syempre sa nanay ko at saka sa mga kapatid ko. Ano pangalan ni nanay? Si Nanay Gloria. Nanay Gloria. Mga kapatid ko medyo madami kasi 6 kami lahat. Basta 3 Maria yon. Tapos isang lady, tsaka si Junjun, yung kumonta kay Sir Jay. Tapos yung bunso namin, si Jashen. Yan. Tapos syempre sa mga ka-team ko, Team Asumix, yan, Sir Charles, Sir Henry, hello. Thank you sa walang sawang pagsuporta. And then sa mga teammates namin sa Team Asumix, andyan si Brian and Bobby ng Abros. And then si Sir Joms, syempre, ng Jom Hamstery. So, ma'am, agree ka ba sa agree? Yes, agree. Approve? Approve po. Don't forget to like and subscribe.